Hi everyone! So, it's Joey again. So, mag-record tayo ng a day in the life ko sa Dubai as a nurse. So, ayan, nag-aantay ako ng bus sa bus stop. Tatap ko na yung card ko. Tapos, yung biyahe ko, normally 10 to 15 minutes lang. Lapit lang sa bahay yung place ng work ko. So, napaka-convenient sa side ko kasi hindi matagal yung biyahe. Tapos, ayan, antay lang akong ma-empty yung sasakyan sa daan kasi wala sa pedestrian, malayo pa. So, dito talaga kami normally tumatawid. Tapos ayan, ta-time in na kami via phone. Tapos kukunin ko yung uniform ko. At kailangan kong mag-change. Ayan, pati shoes. Kasi bawal sa work yung pinapanlabas namin gagamitin sa loob. So, ganoon naman talaga pag nasa healthcare. So, puno yung kitchen, which is doon kami nagbibihis kasi mayroon dong banyo. Dito na ako sa loob nagbihis. So, hugas muna ng kamay. Syempre, kailangan yan. Infection control. Tapos, kailangan kong ipusod yung hair ko kasi bawal yung nakalugay na hair. Of course, medical field. So, ayan. Inaayos ko na. May locker din pala ako sa loob. Nandun na nga lang siya sa may kitchen yung mga locker ng mga staff. So, dinala ko lang lahat ng mga gamit ko para sa ipit ko kasi iniiwan ko lang siya sa locker. Then, yan, ready na ako. So, first thing in the morning, chine-check ko talaga yung mga emails kasi yung mga blood test, kung mayroon ng pumasok from patient. Tapos, prepare ko yung room na gagawin ng pasyente, gagamitin sa pasyente. Tapos, ayan, may tinitrain akong nurse that time. Tapos, ito, pag may free time, nagpapatreatment ako. Pag hindi busy, kasi lahat ng benefits na meron sa clinic namin, lahat ng services na meron sa clinic namin is free yun. Lahat ng staff, pwede namin gawin yun sa sarili namin kasi parang isa din yun sa benefits na nakukuha namin. Tapos syempre, model na din kami para sa mga patient if ever nagtatanong sila sa mga kung ano talaga yung epekto sa katawan or results. So, para na-share namin at na-enlighten namin sila para gumawa ng specific treatment na nagsusuit talaga sa case nila. So, ayan, ngayon nagpa hydrofacial, tapos nagpa massage ata. Tapos ito yung patient ko. Sa clinic pala namin, nasa alternative medicine kasi ako. So, most probably traditional. Gumagawa ako dito ng colon cleanse. So, nililinis ko yung colon ng patient via machine. Tapos, minamassage din namin the same. So, yung patient kong to, talagang, pasyente ko talaga siya. Lagi siyang nakabook sa akin. Ako lang yung kinukuha niyang nurse. Tapos after nyan, magla-lunch time. So, ito yung maliit naming pantry. So, dito kami kumakain. Makikita mo yung locker. Tapos, after ng lunch, back na naman sa work. Mag-check na naman ng mga reports, ng mga screening. Kasi meron kaming screening din. Tapos, gumagawa kami ng reports sa patient. Tapos, pag hindi na busy, ayan ang ginagawa ko sa each rooms. Nag-prepare ako ahead of time. Kung meron akong blood extraction, prepare ko yung mga kailangan kong gawin. Tapos, minimake sure ko na naka-refill lahat ng mga gamit sa every drawer. Kasi, yun talaga yung mas mahalaga na prepared ka everyday para hindi ka gahol pag nandyan ka na, kasama mo yung doktor mo para i-assist siya, para hindi naman magbigay sa'yo ng problema at the same time. Tapos ayan, as a nurse, kailangan ko din i-check yung mga weighing scale if working. So, inaayos ko. Ako talaga yung nakatoka sa ganito kasi kailangan ko talaga siyang gawin para lahat ng colleagues ko convenient din sila na lahat gumagana yung weighing scale. Tapos every room chine-check ko kung malinis ba, kung walang kalat, kung na-refillan ba nila lahat ng mga rooms assignments nila, para kung hindi, edi kukot ko yung attention nila to refill. Tapos minimake sure ko na lahat ayos, hindi yung nakakalat, tapos nakapatay yung AC or bubuksan kung kailangan, kung mainit sa room, para pag pumasok si patient, ready yung room malamig. So, hindi sila yung tipong may initan.
Tapos yan, chine-check ko pa lahat, every corner and every cabinets na meron kami. Lilinisin ko yung mga instrument na ginagamit sa work. Yan lang. Tapos na. Bye-bye!